Okay, sigab ang ating timer. Bigyan tayo ng 10 minutes. At muli, salamat sa Diyos, mga kapatid. Patutunayan ulit natin sa maraming pagkakataon na ito at ito na siguro ang pang-ilan ng pagkakataon na biblical po ang titulo na pagkainan ng Diyos ni Santa Maria ayon sa Biblia. Kailangan natin malaman muna ang prophecy in Old Testament bago natin maunawaan yung New Testament. Dahil may sinasabi po si Propeta Isaias, ating basahin mga kapatid. Sa Muwebes 6 ng Isaias, ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa atin ipanganganak ang isang bata, may ipanganganak pala. At sa atin pinanganak ang isang lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha at makapangyarihang Diyos. Therefore, ang Old Testament na mismo ang nagsasabi sa sulat ni Propeta Isaias na mayroon po palang ipanganganak na bata. At siya po pala ipanganganak na isang lalaki. At yung ipanganganak na bata na lalaki, yung pala ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Sino yun? At sino yung manganganak doon? Hindi naman pwede si Pastor Jefferson. Hindi naman babae si Pastor Jefferson. At kahit magpa-transgender siya, hindi naman pwede siyang manganak dahil hindi naman po natatransplant yung matres. Therefore, ang manganganak dito is one of a biblical character because this is a prophecy in Old Testament on the subject of the sentence who begotten this God or this kid or this man is a biblical character in New Testament. Sino po yun? At ano po yun? Ating basahin sa 4:4 ng Galacia, ganito po ang ating mababasa na siyang manganganak dun sa tatawaging makapangyarihan Diyos. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo ha. Sapagkat darating ang araw at oras at isusugo ng Diyos ang kanyang anak. Isusugo yung anak. Sino yung anak? Yung Diyos na isa pang Diyos, na anak ng Diyos Ama, at yun si Kristo, na ayon sa Muwebes 6 ng Isaias, ipanganganak na makapangyarihan Diyos. Anong sabi? Sapagkat darating ang araw at oras at isusugo ng Diyos ang kanyang anak na ipanganganak ng isang babae. Ibig sabihin, yung pagkasugo pala dun sa Diyos na walang pasimula at yun si Kristo sa pamamagitan pala ng panganganak sa kanya ng isang babae. Sa papaanong paraan? 1:14 ng 1 sa pamamagitan ng pagkakatawan tao. Dahil yung nasa loob ng katawan tao, according in Old Testament, yung po pala ay tinatawag na Diyos sa Muwebes 6 ng Isaias. Ibig sabihin, yung ipanganganak ni Santa Maria na siyang isinugo ng Diyos na anak ng Diyos na Diyos ay nagkatawang tao na ipanganganak ni Santa Maria Birhen na siyang tinawag in Old Testament na makapangyarihan Diyos. Paano yun? Magkakaroon ba ng kontradiksyon? Bakit? Panganganak, makapangyarihan Diyos, at ba't pinanganak ni Santa Maria? Tao. Maliwanag na maliwanag po dahil yung nasa loob ng katawan tao, nandun po yung pagka-Diyos. Basahin natin ang sabi ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Colosas. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Sapagkat sa kanya nanahan o tumahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Nung siya'y nagkatawan tao. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan nung ipinagdala ni Santa Maria. Letra por letra po ito, mga kapatid, mga kababayan. Na yung ipanganganak ni Santa Maria na katawan tao, yung nasa loob pala nun, nung yun ay maging tao, nung yun ay maging fetus, yung pagka-Diyos. Kaya nga sa aral ng simbahan, Christ is fully man and fully God. Bagamat hindi natin tema ang Catechism of the Catholic Church, hindi natin tema ang mga references, ang tema lang po natin ay sola scriptura dahil pinagbigyan natin ng ating kapatid na pastor. Ano po ba ang ating mababasa? Maliwanag na maliwanag sa 2:9 ng Colosas na yung nasa sinapupunan ni Santa Maria na katawan tao, siyang kaparaanan na naging tao si Kristo, nandun po pala yung pagka-Diyos. Aba, kaya ayon kay Apostol Juan sa 5:20 ng unang 1, yung naparito pala ay tunay na Diyos. Sa papaanong naparaan na parito? Sa pamamagitan ng pagkakasugo sa kanya ng Ama, na kinasangkapan si Santa Maria Birhen, na ipinanganak yung katawan tao, nasa loob yung katawan tao, at bago ipanganak, bago mangaral, nakita siya ni Santa Elizabeth. Hindi chismis ito ha? Anong sabi? 1:43 ng Lucas, nung nakita ni Elizabeth si Santa Maria, anong sabi? Ha? Habak, kumare, anong nangyari? Na ang ina ng Panginoon ko ay naparito sa akin. Yung word na Kreos sa Greek,
o Panginoon, referred yon sa 9:6 ng Isaias na Diyos. At yung Diyos na yun na naparito sa 5:20 ng unang 1, sa pamamagitan ng pagkakatawan tao, pagkapanganak ni Santa Maria Birhen, yung po pala ay Diyos. Kaya nung ipinanganak yung tinawag na Panginoon na nasa sinapupunan ng Santa Maria, na tinawag na siya ay ina nito, ayon mismo kay Apostol Juan, sa 20:28 ng 1, Panginoon ko at Diyos ko. Yung maliwanag po mga kapatid. Panginoon ko at Diyos ko. Kanino referred yung Panginoon? Kay Kristo. Ano si Kristo? Diyos. Nung naparito, Diyos. Ayon sa hula, sa 9:6 ng Isaias, Diyos. Nung nasa sinapupunan ni Santa Maria. Tinawag po siya doon sa nakanomina sakra, pero hindi natin babanggitin ito ngayon. Mamaya na sa ating second stand. Tinawag siya na ina ng Panginoon, na yung Panginoon ay referado sa Diyos. Kaya natindigan po natin na si Santa Maria ay tunay. Tunay na tunay. Kaya nga may kanta, na ano bang kanta yon? Nalimutan ko na eh. Kaya si Santa Maria na ating natindigan ngayon ay tunay na ina ng Diyos. At yan po ang dogma ng simbahan na siya ring ipinangaral ng mga apostoles contextually, not verbatimly, na siyang ipinasulat sa 9:6 ng Isaias, 5:20 ng unang 1, 20:28 ng 1, 1:43 ng Lucas. Kaya, daghang salamat mga igsoon, yan po ang stand natin ngayon. Gab, timer, anong ngayon? Anong time? Ano ba ang ating timer? Bro Gab? Saan ating timer? Wala. Okay, si Bro L na lang ang ating timer. Okay. Okay na, sige. Sige guys, ito na lang bro. Okay, moderator, i-wave na natin ang ating naiwang time. Wave na. Sige. So, Si dako na Bro tayo L ang sa... mag-pattern na yung 90 minutes. Sige. So, dako na tayo sa first cross-examination. So, tanong na ba? In 10 minutes. Time starts now. Oh, under na. Okay, so salamat, Brother Jared, moderator. So, unang tanong, Brother Jared. So, ang Diyos ba ay may laman at buto? Categorical, yes or no? Yes, nung nagkatawan tao. Maliwanag na maliwanag. Sa 1:14 ng 1, yung nagkatawan doon, sa 1:1 ng 1, ayon mismo kay Apostol Juan, tinatawag na verbo o tinatawag sa Griego na theos. Dahil yung word na theos referred sa krios na nagkatawan tao sa Greek, kung nagbabasa ka ng Greek. Kaya, yes, merong laman at buto nung nagkatawan tao. Pero nung hindi, 4:24 ng 1, konsiderado po siyang espiritu. Pero hindi yun nangangahulugan na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos at hindi mo maigiba ang ating tema kung yan ang itatanong mo. Next question. Yung mahirap. Yun. Mahirap. Sige. So, according sa Luke 1:42, yung tawag ni Prophet na Master, or tawag na the Mother of my Lord, na papasabot na ito na Diyos yung si Maria, ina ng Diyos si Maria o hindi? Yes, yan po ang patunay. Sapagkat ayon po sa original translation sa Greek, sa Westcott Greek Transliterated, yan ay tinawag na Mater Tokreon, nakanomina sa krayan. It refers a holy name. Holy name po Kaya pag sinabing holy name, referred po yan sa God. Sapagkat si San Elizabeth, siya po ay Hudyo at ang kanilang tradisyon na yung word na Kreos, nakakapit po sa Teos. Kaya nung ipinanganak yan, yung nasa sinapupunan ng Santa Maria na tinawag na Lord, ayon kay Apostol Juan sa 20:28 ng 1, yan po ay Panginoon at Diyos at yan ay pinanganak ni Santa Maria. Kaya hindi mo naigiba ang aking latag na si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. Next question please, yung mahirap, Pastor. Next question. So, yung Diyos ba ay meron pasimula o wala? Yes or no? Siguro pa. Wala. No.
Walang pasimula, pero hindi yun nangangahulugan ni si Santa Maria hindi ina ng Diyos. Sapagkat yung Diyos na walang pasimula, nagkaroon ng pasimula sa pamamagitan ng siya'y nagkatawang tao, sa 1:14 ng 1, sa pamamagitan ng pagkakasubo sa kanya ng Ama. Sa 4:4 ng Galacia, ano yung teleportation, GTA 5? Pabihira ka naman, Pastor. Oh. Kaya hindi mo naigiba at hindi yun nangangahulugan na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos sapagkat nagkaroon ng pasimula sa pamamagitan ng pagkakatawan tao at pagkakasubo sa kanya ng Ama na siyang ipinanganak ni Santa Mariang Birhen at hindi nawala ang pagka-Diyos. Kaya si Santa Maria ay tunay na ina ng Diyos, sumala sa Biblia. Dili sumala sa imong hunahuna. Oy! Next question. Sunod pangutana. Yung lisod ng pangutana, oy. Napasimula pala yung clarification, Brother Jared. Moderator, objection. Objection, moderator. Huwag siyang mag-komentaryo, huwag siyang mag-send comment. Magtanong siya kung I am under cross-examination. Magtanong ka, bro. Dahil ang karapatan mo, tanungin ang kabilang panig yung nag-stand. Wala man ko nag-propose na ba? So, sunod na tanong, Brother. Saan ba nagsimula yung pagka-Diyos ni Kristo, sa pagkatawang tao o sa epimetitas? Yes or no? Categorical. Noon pa nagsimula yung pagka-Diyos niya, kaya nga meron siyang pre-existence sa 8:23 ng Kawikaan. Ano ka ba? At sa 111 ng awit, nung nasa kanan pa lang siya ng Ama, Diyos na siya. Pero hindi yung nangangahulugan, Pastor, na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos sapagkat yung Diyos o yung Kristong Diyos nung wala pagpasimula, Diyos na, at nung nagkatawan tao, hindi niya naman hinubad yung pagka-Diyos niya, no? Pag nakabasa ka na si Kristo hinubad yung pagka-Diyos sa Filipos 2:5-8, lalabas yung sinungaling ako. Dahil ang mapapasa mo dyan, ang hinubad ni Kristo, pagkapantay sa Diyos, sapagkat nananatili yung pagka-Diyos nung wala pang pasimula, na nung pinanganak ni Santa Mariang Birhen, nandun pa rin yun ayon sa 2:9 ng Kolosas. Kaya konsiderado na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos. Alangan namang ikaw yung ina. Hindi ka naman babae. Next question, please. Yung mahirap. Ano ba yan? Good. Next question. Brother Jared. Just 5 minutes. Ulitin nyo to. Ang Diyos ba ay meron bang ina? Yes or no? Ano tanong, moderator? Malabo yung sound niya. Pakiulit na lang, pause ko yung time. Ito, dahil for clarification, Mr. Moderator. So, ang Diyos ay wala pong simula. Walang simula. So, ito yung tanong. Meron ba ina ang Diyos? Categorical, yes or no? Ano, bro? Clarification. Yung tanong ko, for clarification, dahil ang Diyos walang simula, meron bang ina ang Diyos? Categorical, yes or no? Yes, si Santa Maria. Dahil yung Diyos na yun, hindi yun yung Diyos Ama. Ngayon, baka mamaya basahin mo yun nasa Old Testament. Huwag kang tatawa dyan, tumatawag sa kaiglorantehan mo. Baka mamaya basahin mo yung Old Testament na ang Diyos ay hindi ipanganganak o ang Diyos ay hindi tao. Record yun sa God the Father. Wala akong tutol sa mga talatang babasahin mo. Bumerang ka ngayon, ano? Sabi ko sa iyo eh. Bakit? Dahil yan ay record to God the Father, not to God the Son. Sapagkat ang ipinanganak na Diyos na walang pasimula, nagkaroon ng pasimula sa 4:4 ng Galacia sa pamagitan ng pagkakasubo sa Kanya at yun ang pagkapanganak sa Kanya ni Santa Mariang Birhen, hindi nawala yung pagka-Diyos. Kaya sa 1:43 ng Lucas, tinawag siya ng ina ng Panginoon na yung Panginoon ay referado sa Diyos, hindi sa iyo, na hindi ka namang Panginoon. Kaya si Santa Maria ay ina ng Diyos. Hindi ka nakakapuntos. Hirap-hirapan mo naman sana yung tanong. Ano naman, no? Next question, please. Yung Lord ba dyan sa Luke 1:43 is referred to God or Master? Yes or no? Yes, record yan sa God dahil record yan kay Kristo. At kahit Master yan, record pa rin yan kay Christ. Dahil sa 7:24 ng Hebreo, si Kristo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Pangulo o Master ng mga Master. Kaya kahit Master ang mabasa mo dyan, record yan kay Kristo na sa 7:24 ng Hebreo, datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman may pagkasaserdote, Master na hindi mapapalitan. Pero hindi nangangahulugan na hindi siya Diyos at si Santa Maria hindi ina ng Diyos. Kaya maliwanag na maliwanag, hindi ka nakakaputos, Pastor. Kaya hirap-hirapan mo naman. Okay. So, Next question, katulong. So, for clarification ha, for the 3 times, sabi mo ang Diyos ay walang pasimula. Meron bang ina ang Diyos?
So for the viewers, yes or no? Yes, nung nagkatawang tao. At hindi nangangahulugan na ang Santa Maria ay hindi pa rin ina ng Diyos. Dahil yung tanong mo, hindi panggibayan sa tema. Bakit? Dahil yung Diyos na walang pasimula, nagkaroon ng ina, simula nung isinugo siya ng Ama. Dahil yung word na Diyos doon, na Theos, referred lang naman kay Christ, hindi referred to the Father. Dahil yung God the Father, wala naman talagang pasimula yun, ganun si Kristo. Pero hindi nangangahulugan na ang God the Father, hindi na pwedeng magkaina. Dahil hindi naman talaga nagkaina ang God the Father. Ang nagkaina si Kristo simula nung isinugo siya ng Ama sa pamamagitan ni Santa Mariang Birhen. Kaya tinawag siya sa 1:43 ng Lucas na Mother of the Lord. Na ang Lord ay referred sa God in 5:20 of 1 John na siyang ipanganak ni Santa Mariang Birhen. Kaya sumala sa Biblia, tinuod nga ang pagkainahan sa Diyos ni Santa Mariang Birhen. Anong time na? Timer? 2 minutes ba? Please. Next question please. Yung napakahirap naman. Yung talagang may ipin. Sinabi mo, bro. Sa mga tao. Sinabi mo, Brad, na hindi yung pagka-Diyos niya. Oh, meron ba ginaang Diyos o wala? Yes or no? Maliwanag na maliwanag. Yes, nung nagkatawan tao. Dahil si Kristo, hindi naman pwede maging taong-tao lang. Eh di lumipat ka sa iglesia ni Kristo, lumipat ka rin sa saksi ni Jehovah, si Kristo tao lang. Sino ang ina ni Kristo? Si Santa Maria. Ano si Kristo? Si 20 ng unang one Diyos. Kaya ano tawag mo kay Santa Maria? Inahan sa Diyos. Kaya may ina ang Diyos na si Kristo nung nagkatawang tao siya. Dahil nung walang pasimula, wala pa naman nanganganak sa kanya doon. Alangan namang ikaw yung sumiping sa Ama. Napakabastos mo naman. Kaya yung mahirap na tanong, ano ka ba naman? Hindi mo nagigiba yung tema. Naawa na ako sa'yo, Pastor. Ito, Last question. Last question ako lang. okay. Last Last question. question, ha? So, sinabi mo, for clarification to all the people watching, safety, and Roman Catholic watching, sinabi mo, walang pasimula ang Diyos. No? Walang pasimula ang Diyos at hindi inubad ni Kristo ang pagka-Diyos niya. No? Meron bang ina ang Diyos? Yes or no? For clarification talaga. For the viewers. Objection moderator, paulit-ulit. Wala bang bagong tanong dyan? Lumang tugtugi na yan eh. Ano yung kabila kung Paulit-ulit na lang yung tanong. Nasagot ko na kanina. 3 beses ko nang nasagot. Hindi ko pa ba satisfied? Alam nga naman maghubad pa ako sa'yo. Pakita ko muscle ko para masatisfied ka. Debate ito. Hindi ito fashion show. Huwag mong ulit-ulitin. Hindi ka nagpapashow. Ibahin mo naman yung tanong, yung mahirap. nag-request yung kabilang panig kung wala daw bang ibang tanong. So, the rejection ko ako. Oh, Ano ba? Kasi ko out of topic. So, for clarification sa mga nanonood. Moderator. Mga, Moderator, paulit-ulit kasi. Ayoko na paulit-ulit Okay. na tanong. Nasagot ko yung 3 beses eh. Ginagawa niya yan para makapag-isip pa ng iba pang tanong o wala na siyang maitanong. Alam mo, Okay. Pastor, dumaan rin ako dyan nung mahinang nilalang pa ako sa debate. Pero sana naman, huwag mong ipamukha sa live na mahina ka talaga sa debate. Okay, moderator's time. Nakapos ang ating time. So, bro Jeff, ang karapatan niyo po ay magtanong, hindi po magulit-ulit ng katanungan. Dahil may mga nanonood din po, kapatid na Jeff. Yun, pwede bang ibang tanong, bro? So, sige. Sige. Okay. So, ang Diyos Salamat. daw, Brother Jared, Diyos ay tao o spirito? Yes or no? Ang Diyos, Sagutin mo na ba? Ang Diyos ba o spirito? kung si Kristo, tao Sige. at Diyos, Espiritu at tao. Sapagkat sa 2:9 ng Colosas, ipinakilala mismo ni Apostol Pablo na sumasa kanya yung pagka-Diyos ng siya'y maging tao. Kaya sa dogma ng simbahan, si Kristo ay tao at Diyos, tao at Espiritu. Pero hindi mo pa rin nagigiba na si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. Ang dami mong tanong, hindi mo man lang nagiba yung tema. Pastor, ano bang sabi? 1:43 ng Lucas, what happened? And my mother, my Lord. And the word Lord is referred to God, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya maliwanag na si Santa Maria ay inahan sa Diyos. Sumala sa Biblia na di mo nagiba ang akong ibabarog na baksa. Salamat! At Okay. time na ba dito? Time na. Okay, dako tayo sa second stand ng negative ni Bro Jeff ng 10 minutes. Time starts. Okay. Action.
Salamat brother moderator, no? So, ito po, bakit hindi tayo nag-stand dyan dahil hindi tayo naniniwala na merong ina ang Diyos dahil according to the scriptures, Psalms 90 verse 1 up to 2, babasahin natin, no? Babasahin natin Psalms 90 verse 1 up to 2. Ito po yung nakasulat dito, no? So sinabi dito, Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Before the mountains were brought forth, forever thou hast formed the earth and the world. Even from everlasting to everlasting, thou art from God. So kaya nga, ang Diyos ay walang ina siya, no? Walang ina ang Diyos dahil pag merong ina ang Diyos, hindi na Diyos yan, no? Kaya nga negative tayo dyan dahil ang Diyos talaga walang pasimula, no? Walang pasimula ang Diyos, no? He is from the eternity past, according to in the book of John 1:1, no? In the beginning was the Word was there is the eternity past. Kaya walang pasimula at walang ina, no? Pero hindi tayo tumututol na merong ina si Kristo sa kaniyang pagkatao. No, hindi tayo tututol diyan, no? Hindi tayo tututol diyan dahil yung ating Panginoon talaga mayroon man siyang ina ng yung pagkatao niya, hindi yung pagka-Diyos niya. Dahil when pag doon tayo sa science, Brother Jared, Brother moderator, no? Yung tao ay hindi yan mabuo pag walang lalaki at walang babae. Yung babae, X chromosomes at Y chromosomes yung lalaki. X and Y equals tao, no? Si Santa Maria po ay nabuntis po siya, no? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya nga walang ina ang Diyos dahil hindi man ka makabuo ng tao according to science, hindi ka makabuo ng tao pag walang lalaki at babae na magsiping. And then, in Luke 1:37, for God, nothing shall be impossible. Kaya nga, walang imposible sa Diyos dahil pwede mabuntis ang isang tao kahit walang lalaki. Yan po ang context dyan. Yan po ang meaning ng Luke 1:37. No? The mother of my Lord, meaning master. No? Kaya maraming Lord dito sa mundo. Mayroong Lord din. No? Kaya tinatawag po ang ating Panginoon na master. No? Marami kang mababasa dyan sa scriptures na master. No? The mother of my Lord. Master ba? Salutation. Salutation ni Elizabeth na pinsan niya, no? Ang ibig sabihin niyan is pay respect. No, hindi sinabi na ina ng Diyos. No, hindi sinabi ina ng Diyos talaga siya dahil ang Diyos walang pasimula. No? In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Verse 2, the same with the beginning with God. So walang pasimula. No? Walang pasimula talaga. Meron talaga siyang ina sa kanyang pagkatao. Dahil hindi man matupad yung propesya sa ginagamit ni Brother Jared na Isaiah 9:6. No, hindi man yan matutupad kung hindi siya magkatawang tao. No? Pero yung katawang tao na yan, prepared na yan according to according to Hebrews chapter 10 verse 5. Prepared na yung katawang tao na yan. Hindi po nananahan ang Diyos sa katawang, no? Sinasabi na ni Brother Jared na gagamitin na isa lang persona, no? Pero sa rebuttal na lang gagamitin natin. Basahin muna natin Hebrews 10:5. Yung katawan na matay doon sa cross is prepared na yan since the foundation of the world, no? Ang Diyos ay nagplano na yan na meron ng katawang tao na prepared, no? According to Hebrews 10:5. Wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. So, klaro,
No? Klaro kayo, Brother Jared, no? Ikaw, MGCI ka naman. Ginagamit man ito ni Soriano. No? No? So, hindi talaga pwedeng maging merong ina ang Diyos. Dahil pag merong ina ang Diyos, merong simula. No, merong simula ang Diyos. Hindi na Diyos yan. Dahil when we say God is infinite, meaning no beginning, no ending. No? Psalms 91 verse 1 and 2. No? At sinabi din dito sa John 4:24 nga worship God in spirit and in truth. No? Truth talaga, mga kapatid. Kaya nga, hindi tayo naniniwala na si Santa Maria ay ina ng Diyos, kundi hindi, ina ng pagkatao ni Kristo Jesus. Ina. He is the seal of God. He is not the Ark Covenant. Kasi sinasabi sa doctrine ng Roman Catholic Church na ang Ark of the Covenant ay si Maria daw. Uy, mali yan. He is the vessel of God. Paano po ma-fulfill yung prophecy kung hindi walang vessel? Yung ano, kaya nga ang Diyos is worship God in spirit and in truth. Espiritu siya, walang laman at walang buto. Kaya yung nag-resurrect yung Panginoon, yun ang totoong pagka-nature niya. Mag-resurrect siya, pagkatapos nalibing siya ng 3 araw at 3 gabi sa lupa, yun ang totoong nature talaga ng Panginoong Jesucristo, na Diyos talaga siya. At wala siyang pasimula. Pero sinasabi dito sa Mark chapter 4 na yung ina at mga kapatid, ano daw yung ina? Yung nakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang ina at kapatid natin. Ito yung sinasabi sa Mark chapter 4 at chapter 3, 31 verse 2-5. Therefore came then his brethren and his mother, so take note, Brother Jared, Mark chapter 3 verse 31. There came and his brethren and his mother, and standing without sent unto him, calling him, the multitude say about him. And they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. And he answered them, saying, Who is my mother or my brethren? 34. And he looked around about on them which sat about him, and said, Behold, my mother and my brethren, whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. No? Kaya pala yung mother pala, yung naggawa ng ministry ng Panginoon, yun pala ay mother, matatawag na mother at brethren. Kaya walang simula ang Diyos talaga no? Walang simula dahil yung pagkaina ni Santa Maria is yung pagkatao ni Jesucristo. No? Hindi yung pagka-Diyos niya. Pag sinabi natin mayroong ina ang Diyos, uy, patay na tayo dyan. 4 na pala sila. No? Dahil sa science, sasabihin ko sa iyo, X and Y chromosomes. No? X and Y chromosomes. Kaya mag-aral ka ng science dahil bata ka pa. No? Biology. No? So, sa chromosomes ay na-investigate doon na si Kristo ay 23 chromosomes lang. Yung tao ay natural man is 24. No? Kaya nga mag-aral ka ng biology. At yung pagkabata, yung fetus doon sa sinapapunan ay hindi yon pwedeng, yung dugo ng ina ay pwedeng dugo ng anak. Hindi yan. Mali ka dyan. Matagal ako sa ospital dito sa Cebu. Nagtrabaho. No? Hindi yan. Kaya hindi mo ako dito, igibain ko talaga yung stand nyo dyan. No? Kaya hindi yan pwede na yung dugo ng ina at dugo ng renang anak ay pareha. Hindi yan. No? Dahil hindi talaga ina si Maria sa pagka-Diyos, kung hindi ina na sa pagkatao niya to fulfill the prophecy of Isaiah 7:14 and Isaiah 9. Last 30 seconds. Yan lang po tayo para hindi maboring si Brother Jared. I-wave lang yung oras, Brother Moderator. Salamat. Wave na po. God bless you. God bless. So, Ready ka na ba, Pastor? Ilang minutes ang tanungan? 10 no? minutes din. Bro. Okay. So, start na. Okay. Ayon sa 9:6 ng Isaias, maliwanag na maliwanag, ipanganganak yung makapangyarihan Diyos. Ngayon, sino tong makapangyarihan ng Diyos na ipanganganak? Ikaw o si Kristo? Kategorikal. Mr. Moderator, we respect the rules of dapat i-mention ang name para rumal debate na Brother Jared. Objection, Moderator. Okay, okay. Moderator. Anong- Okay, i-refer ko na lang yung tanong ko. Sige. I-refer Refer ko na na po lang. bro.
Sa 9:6 ng Isayas, yung Diyos na ipanganganak dito, sino? Si Kristo o si Judas Iscariote? Kategorya. Wala man talagang tutol dyan, kategorikal, eh. Okay, okay, siya ito. Okay. Ang tanong ko, si Kristo ba o si Judas Iscariote? Sumagot ka, huwag ka agad maipit. Unang tanong pa lang yan. Next lang, bro, Jeff. Yung Categorical question. Yes, kategorikal. Yes. Sino? Si Yesu Cristo yan. Oh, wala namang tutol dyan. Si Cristo daw. Well, Sid, Okay. paliwanag. Kung ang ipanganganak ayun. dito ni Diyos ay si Kristo, sino ang manganganak sa kanya ayon sa 4:4 ng Galacia? Si Santa Maria o si Elizabeth? Oh, yes, talaga yan dyan. Hindi tayo tutol dyan. Si Santa Maria talaga dyan. Moderator, wala akong sinabing yes. Okay, You are dahil, under cross, wala akong tanong na yes. Ang tanong ko sa'yo, kung si Kristo yung ipanganganak na Diyos sa 9:6 ng Isayas, sino ang manganganak sa kanya sa 4:4 ng Galacia? Si Santa Maria ba o si Santa Elizabeth? Wala akong sinabing yes. Sumagot ka. O kumakabot ng ulo. Talaga dyan. Oh, hindi mo tayo tutukan, Brother Jared. Santa Maria. okay, categorical, most answer categorical. Si Santa Maria ba o si Santa Elizabeth? Oh, Santa Maria talaga yan. Oh. Okay, proceed. Verse 6 and Isaiah Okay. 7:14. Oh, Sunod na tanong. Sunod pangutana. Kung ang manganganak dun sa makapangyarihang Diyos ay si Santa Maria at ang ipanganganak ay Diyos na si Jesus, anong tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos kahalintulad ni Santa Maria? Ina ng Diyos o ina ng baso? Categorical. Mr. Moderator, no? Ako po ay isang negative. Ano ang tatawa, Brother Okay, Jared? ano? Negative side po ako. Anong sagot, bro? Sa ano? Moderator, categorical ang tanong ko sa kanya. Huwag niya sabing negative side siya. Ang tanong ko sa kanya maliwanag, sinusundan ko lang siya. Ipit na agad eh. Una sabi ko sa'yo, unang tanong, knockout ito eh. Kung ang ipanganganak sa 9:6 ng Isayas ay Diyos at ang manganganak ay si Santa Maria at yun ay si Jesus, anong tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos na referred kay Santa Maria? Ina ng Diyos o ina ng kalabaw? Categorical. Categorical, Okay, bro. Mr. Valid question. Dahil meron sa rules natin dyan na hindi nagpass tayo. Hindi ko sagutin dahil hindi ko yung start yan. Moderator, objection moderator, nasa tema natin yung pagkainan ng Diyos ni Santa Maria. Okay, nasa tema, bro. O Pasok sa moderator tema. na nagsasabi. Sabihin mo lang kung hindi mo kayang sagutin, mag-next question ka. Hindi mo ko yung stand. Hindi mo ko yung stand na inang May Diyos. nababasa ko, bro, na nasa tema nyo ay ina ng Diyos, si Santa Maria. Inang Diyos. Tama yung affirmative, ako na yung negative. O, diba? Moderator, Yan tama. ang- Ako ang affirmative, ikaw ang negative. nasa ano na po tayo? Tinatanong ko sa'yo yung tema natin. Nasa Matuto ka ng second. disiplina sa debate. Naipit ka na eh. Moderator's time. Moderator's time muna, moderator's time. Moderator's time. Nasa ano na tayo, bro? Nasa second stand. So, hindi na ikaw yung ano ngayon, negative. Ikaw na ngayon yung affirmative. Dahil sa second stand, ikaw na ang magpapatunay na si Santa Oo. Maria ay hindi ina ng Diyos. Kaya wala sa usapan na kung ganyan ka, negative ka, hindi ka nasasagot ng categorical. Okay. Diba, meron sa rules, hindi pwedeng magpasa sagot. Di ba? Moderator, okay, ulit ang tanong. Ulitin Ulit ko na lang ito. ang tanong, bro. Magiging ko talaga ito ngayon. Okay. Ngayon, kung sumang-ayon ka sa 9:6 ng Isayas na yung ipanganganak na yon ay Diyos, ay ayon sa 4:4 ng Galacia, ikaw ang sumang-ayon eh. Ha? Ikaw ang sumang-ayon, hindi naman ako eh. At yung manganganak dun sa Diyos na yon na si Kristo ay si Santa Maria Birhen. Anong tawag mo? Hindi ko sinabing patutunayan mo. Anong tawag mo? Hindi patutunayan mo sa isang persona, kagaya ni Santa Maria, na nanganak ng Diyos ayon sa'yo. Dahil ikaw ang sumagot. Inahan sa Diyos o inahan sa yawa? Categorical. Categorical, bro. Mr. Moderator. Ipit na naman. Okay, bro. Mr. Moderator. Okay, bro. Ang payo ko, kung hindi nyo kayang sagutin, pwede kayong mag-next question, bro. Bakit hindi yan sagot? Hindi mo kayo stand. Hindi mo kayo naniniwala. Wala ito. Eh, nako. Naipit na. Okay, ayun sa nakikita ko, bro Jared,
hindi niya kayang sagutin yung tanong mo. So, pwede ba next question tayo? Hindi man ko yung stand yan. Hindi ko yan. Moderator, maliwanag ang tanong ko sa kanya. Hindi niya stand yan, pero siya mismo ang Para sumang-ayon. siya bis. Moderator, pero nga mag-rule, moderator. Pwede Sabi ko pa, sa'yo eh. ano, hindi yung stand namin. Okay, Hindi, ipit-ipit. Moderator, kanina, hindi ko naman stand yung tinatanong niya kanina eh. Yung tinatanong niya kanina, hindi ko stand yun, pero sinagot ko. Okay, wala sa rules natin na ganito, na kung ano lang yung inilatag, Naiipit na siya, moderator. doon lang magtanong. Tactics niya yan. Naiipit na, tutulala. Teka, Hindi lang pa example sa kanyang objection eh. Ulitin ko yung rules, ha? Wait lang, bro. Yung to, hindi, ipit yan. Sabi ko sa'yo, malalamon ka ng buhay Ito, pag ako sa kinalaban. 7, rules number 7 natin, Bro Jeff at Bro Jared, all are accepted. Kasama dito yung tanong basta't pasok sa tema. Mm. Wala tayong rules na kung ano lang yung inilatag. Mo, ibahin mo yung presentation ko, hindi ka makinig sa presentation ko eh. Tanong ka, tanong. Para lang ano, makapuntos ka. Moderator kanina, hindi naman siya nagtanong dun sa presentation ko, pero sumagot ako. Dahil hindi ako patutsadero. Pero siya nung tinanong ko, ayon mismo sa sinang-ayunan niya, kaya nating i-rewind ang video, nagreklamo siya. Bakit? Ipit kasi, ipit. Okay, moderator's time. Ito talaga dyan. Ang hatol ko doon ay tang-ayon ako doon sa tanong ni Bro Jared na valid. Valid question. So, sagot kayo ng categorical, bro. Okay, ulit na lang ng tanong, Okay, bro. ulit ang tanong. Ngayon, kung sumang-ayon ka, sumang-ayon ka kanina, ngayong ipanganganak na Diyos ay si Kristo, ayon sa'yo, pero hindi stand mo. At ang manganganak doon sa Diyos na si Kristo ay si Santa Maria ayon sa 4:4 ng Galacia, anong tawag mo? Hindi ko sinabing stand mo. Anong tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos kagaya ni Santa Maria na sinang-ayunan mo? Inahan sa Diyos o inahan sa demonyo? Categorical. Tao niya. Pagkatao ni Kristo Moderator, Jesus. objection. Wala ko Okay. inahan sa tao. Okay, nakuha ko, bro. Sumang-ayon ka kasi kanina, bro. Sumang-ayon ka na Diyos talaga yung ipinanganak ni Maria. Ngayon, ang tanong niya, ngayong nanganak si Santa Maria ng Diyos, anong tawag kay Maria? Ina ng Diyos o hindi ina ng Diyos? Kristo. Sagot lang kayo, bro. Ina ni Kristo. Oh. Okay. Ngayon, Okay. sundan na natin. Pakawalan ko na moderator Okay, kasi okay, okay. nakakaawa. Baka may mga miyembro niyang nanonood na papahiga. Okay. Ngayon, kung ina ni Heso Kristo at sumang-ayon ka na si Heso Kristo ay Diyos at ang nanganak sa kanya ay si Santa Maria, anong tawag mo ngayon kay Santa Maria ngayong ipinanganak niya si Heso Kristo na ayon sa iyo sa Muebles sa Istang Isayas ay Diyos? Ina ng Diyos o ina ng tupa? Categorical. According to you, Brother Jared, ulit mo yung tanong. Categorical question, bro. Enter objection. Objection ako dyan. Oh, hindi Categorical ka sinagot. Ang declare ko, categorical question, most answer categorical. Dahil dapat igalang natin yung rules. Sa Ginagalang sa third rules natin, dapat pag categorical question, most answer categorical. Bigyan kami lang ng 1 minute. Ulit mo yung tanong, di ba? So, katulad din na hindi kita sagutin dyan. Dahil yung tanong ko kanina, inulit-ulit mo ngayon. Sabi mo, Okay, Mr. So, makasagot dahil Ito, moderator. Moderator. Okay. Oh, sige, total, may awa pa naman ako dahil naiipit na siya. Ibahin ko yung tanong dahil naawa ako sa kanya. Ngayon, ito ang tanong. Sa unang 43 ng Lucas, yung nasa sinapupunan ni Santa Maria na Master o Lord, yung ba ay pumapatungkol kay Kristong Diyos, patunay na si Santa Maria ina ng Diyos, o si Kristo ay pusa? Si Kristo ay Diyos o si Kristo ay pusa? Mr. Moderator, yung categorical niya ay debate. Ha? Marunong ka ng Moderator, formal ayaw na debate. naman sumagot. Okay, respetuhin natin yung rules natin, bro.
Dahil Oy, kanina binanggit ko yan eh. Kala ko, Ganyan ka. Wala Hindi siyang normal limit. pakialam kung ano itatanong ko, moderator. Ang sa akin, sagutin niya, cause he is under cross. Pang ilang beses nang naipit yan. gusto bro, Hindi ba ko naipit? titigil Hindi natin mo ang nga na- debate pagka hindi mo sinusunod naman ang rules natin. Di ba ko yung stand mo na naipit ako? Ang O rules naipit ka natin, siya, moderator. most answer categorical. Pwede kang mag-next question bro. Inaman talaga siya. Wala mang tutulgan. Inaman talaga siya ng Panginoong Kristo. O Sa ngayon, pagkatao niya. salamat. Pagka-Diyos. At tinatanong ko Oh, kayo, hindi sa kung pagka-Diyos niya. inasan ni Yeso Cristo, Oh. ano si Yeso Cristo ayon sa 5:20 ng unang 1? Diyos o pusa? Pag sinabi mong Diyos, patunay Santa Maria Ina ng Diyos. Diyos o pusa? Diyos talaga si Kristo. Wala mang tutulgan. Oh! Wala mang tutulgan. Okay, Diyos. Salamat! Okay. Yan. Panalo! Yung debatable. Palagi ko, nabasag mo yung tema. Wala mang tutulgan. Next Oh, question. next question. Anong oras pa? Next question. Sa 1:43 ng Lucas, kanino referred yung word na kreos sa Greek? Sa theos o sa anthropos? Wala naman kayo sa Greek ba? Moderator, Lord, if objection, you're- moderator. Okay, ang Ang tanong objection. ko sa kanya maliwanag. Sa 1:43 ng Lucas, total, ang tema natin yan, kanino referred yung word na kreos na nasa sinapupunan ni Santa Maria? Sa theos o sa anthropos? Brad, sa Greek, Brad, wala po yung sinasabi, kuryo yan, long Lord, kuryo or kuryos. Kaya nga yung yung kreos, yun ang okay. pronunciation nun. Maliwanag ang tanong ko sa'yo. Nasagutin yung tanong mo. Okay, moderator's Mali- time. Ayan. Moderators time. Yung mga Greek, Nakikita ko bro Jeff. Ang tanong niya kasi nasa 1:43 ng Lucas. So, ang tema nyo ayon sa Biblia. Nasa Biblia, alam ko nasa Biblia 1:43 ng Lucas. Kaya ang tanong niya is nasa topic. So, dapat wala natin mo- sagutin bro. According to the Bible, meron talagang Lucas 1:43, pero yung Greek niya is matumad. Kaya, correctionan ko lang siya, hindi yan. Kuryo yan. Kuryo. Moderator, Kuryo, sumagot ka sa tanong. Kaya nga yung kuryo o kreos, saan ba referred yun? Ano ba yan, moderator? Ayaw Yung sa sumagot. 1:43 daw bro. Kuryo. Don't check that, kuryo. Moderator, Okay. moderator, Hindi ka marunong. maliwanag ang tanong ko. Wala siyang karapatang magpaliwanag. Sumagot siya sa tanong ko. Ang dami kong tanong, hindi niya nasagot lahat. Isa lang ang nasagot niya, tinulungan pa ako sa pagtitindig sa tema. Maliwanag ang tanong ko. Kasi sa to, objection, moderator. Wait lang. Bro. Iyak na! Patapusin natin. Pinapatapos. Hindi Yung matuloy. kabilang panig yung ano mo. Yung Iyak na, moderator. Sumasapaw na. Hindi kasi makasagot. Okay, ulit ang tanong. Kung yan, pero yung Greek, Sa 1:43 ng Lucas, Wait lang, yung bro. word na kryo, Huwag mo na sapaw. kryo o kryos, saan referred yun? Ayon sa Greek, interlineal. Sa theos o sa anthropos? Categorical. Sa Theos daw ba o sa Anthropos? Sa 1:43 Yung tanong mo, Lucas? hindi yan, Tiyos. Objection, Wala talaga moderator. yung tanong mo, Sumagot kaya yung hindi tanong, ka simple lang ang masagot. tanong ko. Sabihin niya, kung di niya kayang sagutin, ayos lahat ng tanong ko, hindi niya sinasagot. Okay, Kamot sa sasagutin mo ulo. ba bro? Kasi yung ano ko masagot yan? Mali yung tanong mo. Moderator's time. Moderator, sumagot Peter siya. Stein. Ang tanong ko sa kanya, categorical. Ang dami kong tanong, halos lahat, hindi niya sinasagot. Kanina naman, sagot ako ng sagot, kahit hindi ko nilatag. Hindi maginoong kadibati ito, bobo pala sa diskusyon Wala. ito. Dapat respetuhan Wala mo yung yung rules bobo ng nito eh. moderator. Sagot tayo ng categorical bro. Respeto ko lang. Sagot ka sa tanong ni Bro Jared. Respeto ko talaga. O, maliwanag ang tanong ko, ulitin ko ulit, moderator. Okay, sige. Sa 1:43 ng Lucas, yung word na kryo o kreyos, sang-ayong ka ba na yon ay referred sa Teos, patunay ni Santa Maria Ina ng Diyos, o referred sa Anthropos, categorical? Okay. Explain kita dyan.
No. Okay, No. pag hindi mo Well, sinagot yan, bro, Master. ititigil natin ang diskusyon. Kasi di-disqualify Oh. kita. Oh, Categorical okay, question. no. No, yung explanation Moderator, ko, wala yung akong Lord sinabing ng no. No. is Moderator, wala akong sinabing no. Oh. Ang tanong ko, yung word na kreo, sa 1.43 ng Lucas, referred ba sa Theos o referred sa Anthropos? Maliwanag. Wala akong sinabing no. Sumagot ka, naipit ka na eh. Sige, bro. wala ko naipit. Sinagot ko no nga, hindi yan Lord. No nga Naipit eh. mo na rin, Hindi ayaw yan ko refer sa magtatanong ko Tiyo. kategorikal eh. Bro, hindi na maandar yung oras natin. Kasi ayaw mo sumagot. Sagot ka na, bro. Para matuloy yung debate natin. Bro, Sinagot ko. Sinagot ko talaga yan. Oh, hindi yan refer sa Tiyos. Oh, not refer to Tiyos, last refer time, to pwede Master. ba Yan ang sagot ko. ang tanong? Oh. Okay, Kasi, salamat. Hindi record ang sa narinig Theos. ko, bro, ang no eh. Wala Sinagot akong ko yan narinig eh. na no. Oh. Oo. Wala naman ako sinabing no eh. Ba't ka magno-no? Ang tanong ko sa'yo, categorical. Ang tanong ko, referred ba sa Theo o referred sa Anthropos? Oo. Refer sa Tiyo o Anthropos? Sige. No na talaga, hindi yan refer sa Diyos. Oh, hindi. Not refer to Okay, hindi Diyos. na refer. Refer to Diyos. Moderator, pagmasdan nyo ha, hindi daw referred sa Theos. Okay. Si Kristo, na siyang tinawag na kreo o kreo sa 1.43 ng Lucas, ayon sa 5.20 ng unang 1, Theos ba siya o Anthropos? Diyos o Ulitin yung sa tanong bro. Dito. Ulit. Sige, question time, bro. Okay. Yes, narinig. Anong sinabi mo na yung word sa kreo o kreo sa 1.43 ng Lucas na nasa sinapupulan ni Santa Maria ay hindi referred sa Teo? Yung kroyo na yun o kreo na nasa sinapupunan ng Santa Maria na si Kristo, sang-ayong ka ba na yun ay Teo? Patunay na bobo ka? Teo ba si Kristo sa 5.20 ng unang 1 o Anthropos? Iyo o Anthropos? 20? No, unang 1 or 1.520? Moderator, sumagot siya Sila sa tanong. Ang dito tanong ko yung kasi signal. siya nagtatanong. Ay nako, kawawang-kawawa na sa Well, diba dito. Categorical po, bro. Oh, pasensya ka na. Game sige. Oh, anong book yun? Moderator. John chapter 5 verse. Moderator, First John. Okay. sumagot siya kategorikal, hindi ko siya pinababasa. Categorical, bro. Ang Nasa, tanong ko sa kanya, Sige. sabi niya kasi yung nasa 1.43 ng Lucas na kryo ay hindi Teo. Yung kryo na yun referred kay Christ na ipinanganak ni Santa Maria. Ngayon, kung hindi yun Teo, sa 5.20 ng unang 1 ang nakalagay kay Kristo Teo na siyang kryo. Sinong matalino sa inyo ni Apostol 1? Ikaw o si Apostol 1? ikaw si Apostol Juan. Sige. Hoy! Sino? Ipit na, moderator. Nandiyan ka pa ba? Sabi ko, yung lag talaga yung signal ito lag. Oh, sagutin ko ha. Moderator, nagpapagutaga ng lag. No, hindi Ilaw, Teo. ilaw. Okay na. Okay, moderator's time. Hindi, Ayon sa nakikita ko, bro, malinaw naman yung camera mo. At walang lag na Yung nangyayari. Bible, binasa. Hindi tayo magkamali. Lag talaga eh. So, sagot na, Sagot bro. yung Bible para hindi tayo magkamali. Hindi yan refer to Theos, bro. Yes, refer to Bro, Son of God or morning din. ayaw Okay. talaga niyang ano. Ngayong sinabi mo na hindi referred sa Teo, anong pakahulugan ng Diyos na pumapatungkol kay Kristo? Teo sa Greek o Anthropo? Mr. Moderator, out of topic na siya dahil yung Hindi topic ako may topic yan, moderator. Sinusundan ko siya. Okay, basahin natin ang tema. Focus Basahin na ko siya sa tema, kailan, bro? Kristology. Wala, talo na, moderator. Moderator's time. Wala ba sa Talaga tema? siya? Iyo. Tingnan natin, ha?
Nasa tema yung Teos, moderator. Nasa tema natin yung Teos. Kaya nga, ina ng Diyos. Mater to Teos. Okay. Ano ba, hindi ka ba marunong? Sige, basahin natin para ano, makita basahin ng mo, audience bro, kung sino ang nagsisinungaling. Ito, basahin natin. Moderators time ha? Hanggang sa sapaw. Patutunayan ko na si Maria ay ina ng Maria. Diyos. Oo. Dito sa topic, may nababasa akong Theos o Diyos. Kasi yung Diyos, tanong niya. sa Greek niyan ay Theos. So, nasa tema bro. Okay. Nasa tema. Last question, moderator. Time's up na yata. Okay, last question. Ayon sa ating tema, patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos. Ayon sa ating tema na sinang-ayunan mo, sino ang ina ng Diyos? Si Santa Maria o si Santa Elizabeth? Ayon sa ating tema. Mr. Moderator, objection. O, ipit na naman. Valid bro, valid. Okay, ano objection? Ako mo yung... Paano yung patutunayan ko, Dave? Ako mo yung negative. Moderator, wala akong sinabing patutunayan mo. Ako nga ang magpapatunay kaya sinabi kong ko. Tanga pala ito sa terminology, tanga pa rin sa Greek. Ang tanong ko sa'yo maliwanag. Huwag kang ano dyan, huwag kang nervyusin dyan. Ayon sa ating tema, last question na ito, hindi mo pa rin nasasagot. Question bro. Patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. Ayon sa ating tema, sino ang ina ng Diyos? Si Santa Maria o si Elizabeth? Ayon sa ating tema. Valid question. Tanong lang yung topic. Bawal. Bakit sinabihan mo ko na bobo? Bawal ba, di ba? Bawal ang adong. Di ba? Bro, Moderator, Bawal. ayaw kasi sumagot sa tanong. Halos lahat ng tanong ko sa kanya, hindi niya ginalang at hindi niya sinagot. Panay paiwas, isa lang ang sinagot niya. Isa lang ang sinagot niya, patunay na si Santa Maria pa rin ay ina ng Diyos. Making debate ito eh. Huwag kang mag-adong. Hindi ako nag-aano. Ikaw ang nag-aano dahil hindi ka sumasagot sa tanong ko. okay bro. Ang ating first rules kasi most answer categorical. So, nalabag ninyo pareho pero mas malaki yung nalabag mo bro kasi unang rules natin most answer categorical. Kaya siguro nasabi ng kabilang panig yon dahil yun nga yung ano natin yung unang rules na most answer categorical na hindi nyo sinusunod. Kaya siguro nagalit ang kabilang panig. Kaya, moderator, last question na to, hindi niya pa rin pinalalagpas, hindi niya pa rin nasasagot. Ang tanong ko maliwanag. Sa tema, patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. O, hindi mo naman sinabi mo. Ayon sa ating tema, kinsay ang inahan sa Diyos? Si Santa Maria o si Santa Elizabeth? Oh, yun. Ina ni Panginoong Kristo si Maria sa pagkatao niya. Yan ang sagot natin. Okay. Salamat. Tayo conclusion. Ako tayo. Okay. Siya ang maglalatag, no? For 5 minutes, moderator. Conclusion, ano? Okay. Okay. Bro, Jeff? Di ba tayo mag-rebuttal, Brad? Di pa tayo mag-rebuttal? Wala tayong ano, battle na ano eh. Kasi meron sa rules natin eh. 15 minutes. Kasi merong rebuttal. 14 minutes yan. Tapos, cross-examination. Ang akala ko bro, ang napag-usapan nyo is conclusion na. Okay, sige. Napag-usapan namin. Conclusion na? Okay, conclusion No, na. bro, hindi mo na matatawag. Battle. Okay. Oo. Dako tayo, bro. 5 minutes. O tayo sa rebuttal. Conclusion. Rebuttal tayo. Time start. Now. Di, wala rebuttal, bro. Dahil meron tayong rebuttal. Meron, yun ang nagkasunduan namin. Natin. Rebuttal namin, bro. Yan ang pinakasunduan namin na rules. So, one round debate lang daw pala, bro. So, Pwede na, 7 minutes. nagkamon ng affirmative. So, may karapatan 5 siya minutes. Pwede na. 5 minutes lang na kasi rebuttal. siya yung ano. Oh,
5 minutes lang na Naghamon daw rebuttal, yung okay na yan. karapatan magsabi. Sabi niya, Mm. ang hamon niya kasi, siya yung naghamon wala daw rebuttal. So, wala tayong Walang magagawa. rebuttal. Siya yung naghamon, bro. Siya yung affirmative Sige. side. Sige. So, Conclusion na lang tayo. Hindi siya Conclusion. mag-rebuttal. Okay, salamat, Okay, Brother salamat, Jared. bro. Sa iyong... Okay. Maraming salamat, Brother Jared at Mr. Moderator, no? Sa isang mainit na umaga sa talakayang is Mary or was Mary Mother of God, no? Ito yung conclusion natin. Una sa lahat, no? Bakit hindi gusto ni Brother Jared ng rebuttal para hindi tayo makapuntos? Hindi yan purpose natin. Yung purpose natin is na malaman ng tao na si Maria talaga ay hindi siya ina ng Diyos. Ina ng pagkatao ni Panginoong Kristo. Yan po ang ating stand. Ina ng pagkatao niya. Hindi naman ina ng Diyos si Santa Maria dahil ina ng pagkatao niya according to Isaiah. He is God before. Kaya nga he has mayroon pong dalawang nature yung Panginoon natin. He has a divine nature and human nature. No? Kaya conclusion natin, hindi iya mag-iba yung stand natin eh. Yung stand natin is nag-focus lang siya sa Christology. Wala sa Mariology yung topic namin, Mariology, hindi Christology. No? Okay, moderator's time. Moderator's time. Okay. Wag natin sasabihin wala sa Christology. Ang tema natin, kasama si Kristo. Ulitin ko lang, bro Jeff, ha? Tutunayan Bro, ko yung na si conclusion. Maria, nakapost ang time, bro. Na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus Christ. So, kasama sa tema, bro. Wag natin sasabihin wala sa tema yung Jesus Christ, yung Christology. Kasama, bro. Kasi Okay, so patuloy tayo. No? So hindi talaga napapatunayan ni Brother Jared na ina yung Diyos dahil yung Greek pa lang niya, no, yung Lord John sa Lucas 1:43 is master yan. Hindi yan Diyos. Then kung may challenge pa siya, kung meron pang oras, i-challenge ko siya na meron ka bang mababasa na Theotokos in the original scriptures or the Bible? Wala ka talaga mababasa na Theotokos eh. Ito mababasa dyan. Or the mother of my, tawag na mother of God. Theotokos yan eh, sa Greek eh. Wala kang mababasa niyan. Bata ka pa, Brother Jared. No? At marami ka pang matutunan. No, wag kang lang. Dahil may libro, paminulaan mo, no? So, hindi talaga ina ng Diyos si Maria dahil yung sa presentation natin, no? Yung Diyos is walang pasimula. Yung nagsimula yung pagkatao ni Kristo Jesus, hindi yung pagka-Diyos. No, hindi ibig sabihin na yung pagka-Diyos na hindi niya hinubad na Diyos na si Maria, hindi yan. Mali yan. Dahil sa walang pasimula eh. Walang pasimula si Maria, hindi pa since hindi pa siya ipinanganak si Maria sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi siya tatawagin na affiliate siya sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi yan. Kaya nga tatawagin siya natin na vessel of God, hindi mother of God. No? Vessel of God. Ginagamit siya ng Diyos para to fulfill the prophecy of Isaiah 9:6 and Micah 5:12 and Isaiah 7:14. Kaya nga vessel eh. No? Hindi man pwedeng ang Diyos espiritu at wala man siyang laman at wala siyang buto. Kaya kailangan niya magkatawang tao to fulfill the prophecy. Dahil sa Hosea 11:5 or 11:9 ba yan na hindi Diyos, ang Diyos ay hindi tao. No, hindi tao ang Diyos. Yan ang nature ng Diyos, hindi siya tao. Pero yung nagkatawang tao, Diyos siya. Pero hindi ibig sabihin na nagkatawang tao ang Diyos, Diyos na yung babae na nagpanganak sa kanya. Yan ang pag-aaral, Brother Jared, no? No, at sinabi pa rin niya na yung curious daw, no? Ulitin ko yung word na Lord sa Lucas 1:43 is master yan. Kurio. No, and God is Theos in Greek. No? So, hindi yan pwede na yung Lord is magiging Theos. No? Pag-aral ka ng tinatawag na literal translation, no?
Kaya nga eh. No, sumangayon tayo sa tema dahil time. maraming salamat, brother moderator. God bless you. Okay. Next conclusion, bro. Okay, mga kapatid, mga kababayan, salamat sa Diyos sa ating nakadibating pastor. Dito natin nakita na talagang nagkaipit-ipit siya, nag-lisod-lisod na sa ato ang mga pangutana. Ano? At kahit iniba natin ang tanong, nagkanda ipit-ipit pa rin. Talagang ipit na ipit. Ano? Ang tanong ko kategorikal, ang tanong ko pa Manila, papunta naman siyang Davao. Ang tanong ko pa Mandaluyong, pumunta siyang Makati. Pero, nakasagot siya 2 beses lang. At yung sagot niya na 2 beses lang, yun mismo ang nagpapatunay na Santa Maria Ina ng Diyos. Sapagkat ang tanong ko sa kanya, pwede niyong ulitin, ano si Kristo? Diyos. Sinong nanganak nun sa Diyos? Si Santa Maria. Dahil ang premise ko, sinong nanganak? Si Santa Maria, patunay na siya Ina ng Diyos, o si Santa Elizabeth? Si Santa Maria. Salamat. Kaya congratulations, Pastor Jefferson, sa iyong pagkatalo, kakamayan kita, sa debate na ito. Ngayon, ano sabi niya, mag-aral daw ako sa translation. Ikaw dapat ang mag-aral. Dahil sa Greek interlineal, ang kahulugan ng krios o yung master dyan, wala kaming tutol na master. Dahil yung word na krio dyan o kryo, refer dyan sa teo. Hoy! Dahil hindi naman pwedeng maging si Kristo ay anthropos, kaya nga tinatanong kita sa 5:20 ng unang 1, na-refer doon na sa sinapupunan ng Santa Maria. Ano si Kristo? Teo o anthropo? Hindi niya nasagot. Bobo kasi sa Greek. Pero hindi ko sinasabing ikaw kaya walang personal doon. Marami kasi bobo sa Greek sa original translation ng Biblia. Kaya maliwanag na maliwanag, hindi na naigiba ang ating tema na si Santa Maria Ina ng Diyos na siyang ipinanganak ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. At hindi porket siya'y nagkatawang tao, hindi na nawala ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat sa Filipos 2:5-8, hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Kaya ayon sa 2:9 ng Colossus, siya pa rin ay nananatiling Diyos na record sa Kroyos sa 20:28 ng 1. Nung nakita siya ni Apostol Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, Kreos, Theos, na siyang subject of the sentence doon sa sinapupunan ni Santa Maria sa 1:43 ng Lucas na tinawag na Kroyo. Kaya maliwanag na maliwanag, talo ang buong Bible Baptist Church sa debate na ito. Talo ang lahat ng mga denomination ng Baptist sa debate na ito sapagkat siya ang kinatawan ng Baptist at naglakas loob na pastoro. Bumaba na sa debate na ito. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, kahit magpatong-patong pa ang mga pastor na ito, mga teologya na ito, hindi uubra sa isang kabataang Katoliko lang na katulad ko. Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Hindi niya natutulan ang ating paksa, kundi pagkus tinulungan tayong magtayo na ang dogma ng simbahan, biblical na biblical, na ang titulong Mater to Creo, na referred sa Teo, sa makatwid Mater to Teo, ay biblical, na referado kay Santa Maria, sapagkat ang ipinanganak niya ay Diyos, na sumang-ayon siya na si Kristo sa 9:6 ng Isaiah, at sa 4:4 ng Galacia, si Santa Maria, ang ina nito. Ina mo, pastor ka. Kaya yan ba ang level ng mga pastor ng Baptist? Bobo talaga lahat ng pastor ng Baptist. O kaya hinahamon ko kayong lahat ng mga pastor sa isang dialogo. Kakasaba kayo? Diyan lang kasi kayo magaling. Manira, pupunta ng personal sa akin, pakikialaman yung mga etc. Lumaban kayo ng diskusyon, huwag kayong maging duwag. Dahil ang mga duwag, maiimpyerno ayon sa Revelation 21:8. Kaya lahat ng mga pastor na ito, mga bakla. Ito lang si Jefferson ang naglakas loob na pastor na lumaban sa akin, pero effect. Ayan ang ano sa inyo. Lesson learned ito na bago kayo umatake sa simbahang Katoliko, panindigan ninyo. Buti may nanindigan na isang pastor, kawawa naman. Hindi man lang nakaipit, hindi man lang nakapuntos, hindi nagiba ang tema, kundi siyang nagkanda-ipit-ipit. Hindi simugot ng kategorikal, at kung samugot man, tinulungan tayo sa pag-stand ng ating tema na si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia na si Kristo, open and close parenthesis. Kaya congratulations ulit sa inyong mga Baptist. Talo kayo sa debate na ito. Pasensya na kung nababangga ko ang negosyo ninyo. Pasensya na kung nababawasan ang mga miyembro ninyo.
Dahil sa aming mga CFD, dahil yan lamang ang nararapat sa inyo. Mapuksa kayo sa impyerno, mga sinungaling kayong pastor na namamaratang sa simbahang Katoliko. Mga pastor kayo ng mga tulisan, pastor ng demonyo, pastor na Iskriba at Pariseo, pastor ni Satanas, 56:11 hanggang 12 ng Isayas. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, mga kababayan, na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Sumala sa Biblia, dili sa referensya. Kaya daghang salamat mga kapatid, bumaba na si Pastor dahil nakukonsensya. Naawa lang ako sa kanya kaya pinalampas-lampas natin. Dahil kung sasabihin natin na si Santa Maria ay hindi na ng Diyos, ano si Yesu Cristo? Pusa! Ano si Yesu Cristo? Puno ng saging! Eh nagkatawang tao nga eh. Pero hindi porket nagkatawang tao, wala na yung pagka-Diyos niya. Nandun pa rin yung pagka-Diyos, nakaalinsamay pinanganak ni Santa Maria. Kaya konsiderado na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Mater to Creo, Mater to Creo, Mater to Teo, na nakanomina sakra sa 1:43 ng Lucas. Kaya pastor, kayo ang mag-aral muna. Nag-take lang kayo ng theology, ang yayabang nyo na, mga bobo naman kayo. Yan lang mga kapatid, mga kababayan. At salamat sa Diyos. At sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi ako patay, hindi ko kayo tatantanan, mga bobong pastor kayo sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Babanggain at babanggain ko kayo. Yun lang, moderator, kapatid. Salamat po sa Diyos. At kayo po ang magpasya, moderator, kung sino ang panalo sa debate na ito. Okay, maraming salamat, ano? Unang-una sa ating debater, Bro Jeff at Bro Jared, at sa mga nanood. Kay Bro Gab, sa ating second timer, ano? Dito na nagtatapos. Sana natimbang ninyo, ayon sa aking pananaw, ano? Nagiba ang tema. Hindi na. Nagiba ang tema ni Jeff bilang Baptist. Ano, dahil mapatunayan lang talaga na si Jesucristo Diyos eh. Tapos na eh. Dahil dun nga sa tanong, kung Diyos si Kristo, si Santa Maria nanganak sa kanya, anong tawag natin kay Santa Maria? Ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Kaya ayon sa aking pananaw, ano, talo talaga si Jeff dito. Medyo, ano talaga. Okay. At yun lang mga kapatid. Salamat po sa Diyos at pagpasensihan nyo na at hindi ko po mababasa ang inyong mga komento sa kadahilanan na hindi ako marunong neto. Pero sa susunod, huwag kayong mag-alala. Kahit picture ko, i-flash ko pa sa screen. At yun lang mga kapatid, at magbabayan kayo ng mabatalyon ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mabuhay ang simbahang Katoliko na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ang kultong mga Baptist ng 1609 sa pamamagitan ni John Smith. Salamat sa Diyos mga kapatid. Daghang salamat. Magandang umaga.